at Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Hi sir, magandang hapon po at maraming salamat sa pagkakataon. Alam ko may family gathering pero pinagbigyan niyo po ako na kayo makapanayam ngayong hapon. Yeah, Sally, magandang hapon at sa mga sumusubaybay sa Usapan Senado, magandang hapon din sa atin lahat. Sir, sa mga oras na ito, mag-start na po itong BICAM ng Senate at House BICAM panel para nga i-reconcile yung mga disagreeing provision sa Senate at House version ng 2026 budget. Kayo po ba bilang bahagi ng Senate leadership, meron ba kayong binigay na instruction sa Senate BICAM panel? Ano ang dapat gawin? Ipaglaban ba yung Senate version? May ganun po ba? It goes without saying, given yun, yung House version, kailangan talaga ipaglaban ng Senate panel. Kasi naman ang essence pag nag-reconcile ng mga disagreeing provision, siyempre, dapat lang na ipaglaban yung Senate version. Of course, hindi mo naman pwedeng sabihin kasi may mga disagreeing provisions, hindi pwedeng lahat take, give and take itong to a point na importante lang na yung budget mismo, mapangalagaan natin yung integridad at maiwasan yung mga pansariling interest. Okay lang yung interest ng mga constituents Opo. Pero nga pagka ang umiral, yung pansariling interest nang iisipin lang, kung magkano yung makikickback sa mga, lalo na sa mga infrastructure projects, yun ang masama. Pero sir, sa tingin ninyo, pagdating sa Senate BICAM panel, wala namang miyembro dito na merong pansarili na interest na ipaglalaban? Wala. Maliwanag yung aming pag-uusap nung nag-caucus kami tungkol dyan. At saka yung maski pagka nag-uusap kami informally sa plenaryo man, so during yung session break, talagang napagkaisa na namin na talagang dapat iayos natin. Katunayan, pinaglaban talaga namin unprecedented itong gawing open, naka-live stream, at saka talagang fully transparent. At sinimulan namin ito sa pagbaba ng kas pa lamang, sumila sa mga committee hearings, sa plenary debates, sa amendments, all the way hanggang BICAM. At talagang yan yung pangangatawanan namin, paglalaban namin. Sir, hindi ba dihado yung Senate BICAM panel? Kasi parang ilan sa miyembro nito mukhang hindi makakadalo dahil wala Senator Bato de la Rosa. Nag-withdraw Senator Jingo Estrada. Mukhang nakakonfine pa rin po sa ospital itong si Senator J.V. Ejercito. Hindi naman kasi palagay ko meron namang mga preliminaries na sinagawa si Senator Gatchalian at saka si Representative Sonsing. Hindi ko naman sinasabing formalities lang ito na tulad ng nangyayari in the past. Kasi nga pinapanood ito ng publiko, naka-live stream ito at kailangan talagang maayos yung takbo ng pagre-reconcile ng disagreeing provisions. Naantala lamang ito kasi dapat nagsimula pa ito kahapon Oo, dahil alam mo, napaka-komplikado kasi una-una yung mga halaga, mga special provisions, medyo magkakalayo. So nagkaroon nga ng agam-agam kasi may mga tumatawag din sa akin, nagbe-verify na mga kasama ninyo sa media, sinasabi, ano ba to, parang yung TWG ba, nagre-reconcile na sila behind closed doors ng mga disagreeing provisions. Nung chinay ko kay Senator Win Gatchalian, in-explain naman niya, sabi niya, hindi nire-reconcile, kundi yung mga conflicting provisions, parang pinagtutugma, pinag-aayos na pinagtatapat. Kasi nagkasundo sila ng both panels na walang papasok na wala sa House version at wala sa Senate version. Hindi rin naman madaling hindi naman pagtugmain, kundi pagtatapatin yung mga disagreeing provisions. Lalo pa nga na minsan, kompleto kami yung Senate, kompleto sa annexes Talagang detalyado talaga. Sa House parang hindi ganon, kaya yun ang pinagtatapat nila. So ngayon, maski abutin sila ng Lunes, gagawin nila yan para maiayos talaga yung ating national budget higit sa lahat. So sir, nagkaroon ng technical working group. Baka ito yung naging basihan, kaya may nagsalita like Senator De Lima na nandun yung fear na baka daw magkaroon ng secret BICAM. So sa tingin nyo may basihan yung ganitong pangamba? Wala. Definitely wala. Mga agam-agam na walang basihan. Kasi pinagkatiwala namin ito kay Senator Win Gatchalian at mulat sa pool, sinimulan niya itong transparent at katunayan siya pa nga yung nag-sponsor noong concurrent resolution ng full transparency. Kaya wala kaming, ako personally wala akong kaduda-duda
na gagampanan ni Senator Win Gatchalian yung kanyang papel bilang chairperson ng Senate Committee on Finance at saka chairperson ng Senate panel. So, walang duda dyan. So sir, dun sa technical working group, ang ginawa lang, pinagtapat yung mga conflicting or disagreeing provision para pagdating sa BICAM, madali nang makita yung mga disagreeing provision, kaya pinagtapat po yung mga yon. Oo, i-matrix nila yan eh. Okay. Kasi kung wala yung TWG at dito palang pag-uusapan, isipin mo kung gaano katagal yun. Kaya nga humingi pa ng dagdag palugit yung secretariat, yung technical working group. Kasi nahirapan talaga silang pagtapatin. Kasi unprecedented ngayon lang mangyayari na walang small group BICAM. Kundi buong panel nandyan, at sila mismo magdidiscuss nito na naka-open sa publiko. Sir, ang concern ng ilang mga kongresista, syempre, alam niyo naman may mga distrito sila, yung kanilang mga constituent doon, yung budget allocation sa kanilang district. Pero ang sabi nga ni Senator Win Gatchalian, meron ng budget allocation sa mga concerned agencies. Like po yung sa ayuda, kung saan ba na nga po yung mga lawmakers na pumapel sa distribution. So, dahil nagagamit nga nila sa pamumulitika. So, kailangan pa ba nila na, paano yun, sa mga agencies na lang dapat po ipaubaya yung allocation sa anumang project meron sa kanilang distrito? Talaga naman dapat sa agencies yun eh. Hindi ba pwede makialam talaga yung mambabatas pagdating sa implementasyon. Pwedeng mag-amend at tapos na yung period of amendments. Kaya doon na nakapaloob yung version ng House at saka yung version ng Senado. Ang nangyayari before, sa bicameral conference, naglalagay pa sila ng mga insertions na labas naman do sa version ng magkabilang houses. So yun ang masama kasi hindi naman ito natakil sa House, hindi naman natakil sa Senate. Pagkatapos biglang isisingit mo sa bicameral conference, hindi naman involved doon yung buong Senado at saka buong Kongreso. Kaya yun ang pagkakamali na dapat i-correct o kino-correct dito sa bicameral conference na ito. Sa dami po ng mga i-correct, ang daming reforms na ipatutupad, sa tingin niyo, sir, malabo na humantong ito sa deadlock, itong BICAM? Hindi naman kasi may panimula ng pag-uusap yung dalawang chairpersons. Kaya sa palagay ko, ma-resolve lahat whatever disagreeing provisions there are do sa magkabilang version. At saka siyempre, sir, may ingat na rin ang mga lawmakers dahil nagbabantay ang taong bayan, galit ang taong bayan. Siguro hindi naman nila gugustuhin na magalit sa kanila dahil parang ang hinaharang nila yung pagkakaroon na nga ng yung ma-reconcile yung mga disagreeing provision. At saka traceable na ngayon eh. Unlike in the past, di ba, meron mga flood control project na ghost, may mga substandard. Hindi matukoy kung sino nag-introduce ng amendments. Pero ngayon, talagang natutukoy yung mga kasama namin, di ba, 11 yung nag-submit ng written amendments. Pero binasang isa-isa ni Senator Win Gatchalian yon. So matutukoy kapag may nangyaring ghost project do sa kanilang inintroduce na amendment, matitrace back sa kanila yon. Ang magandang mangyayari ngayon, magkakaroon sila ng responsibilidad, sense of responsibility, na bantayan mismo yung kanilang mga inintroduce na amendments, lalo sa mga infra at saka maski sa mga soft projects. Yun ay isang magandang dulot ng transparent at saka identifiable yung mga nag-introduce ng amendments. So sir, can we say na pork-free itong 2026 budget na maipapasa ng dapat Congress? Maging pork-free kasi sobra naman kung napakarami ng nakakasuhan, meron pa rin mag-i-insist na gagawa ng kalokohan at pagkakakitaan pa rin ng ang public funds. Talagang sagad na sagad na sa buto. Ika nga yung kagahaman noon. Pero wala po kayo naririnig o natatanggap na information na meron pa rin na nag-a-attempt na makapagpasok ng pork barrel? Before sumabog yung mga flood control anomalies, matatandaan mo, Sally, di ba, yung National Expenditure Program, nandiyan pa rin yung mga allocables eh. Nakakagulat nga kasi labas na sa Kongreso, mga members ng Congress, may mga nasili pa rin na allocables na nasa Executive Department. Merong mga cabinet secretaries na
merong allocable. Paano mangyayari? Bibigyan kita ng isang example. Ang nakita ko sa 2026 na allocable doon sa National Expenditure Program. Si Secretary Bonoan mismo. Meron na siyang 5 billion. Ito yung nailahad na ni Yusek Bernardo, di ba? Na taon-taon mula 2023, 2024, 2025 or thereabouts hanggang 2026. Meron siyang talagang naka-allocate na sa kanyang 5 billion. Hindi naman dapat yun kasi siyang secretary ng bakit siya magkakaroon ng allocable? Hindi pa yon. Nung nakita ko yung dokumento na yon, yung listahan ng allocables, bukod doon sa SMB na sinisignify noon, Secretary Manuel Bonoan, 5 billion. May nakita pa akong SMB Batch 1, SMB Batch 2, SMB Batch 3. Ang total noon, 25.5 billion pesos. Ang laki. Yung I think yung batch 1 parang 18.5 billion. Pagkatapos merong 7 billion. Ayun, yun lang magkano na yun. Kaya ito yung hopefully makorek kasi napakinggan ko rin yung interview earlier ni Senator Gatchalian. Sinasabi niya, mukhang nahirapan yung DPWH na i-address yung issue ng mga allocables. So, tinext ko agad o minessage ko agad si Senate President Soto. Sabi ko, bakit ka ako parang narinig ko kay Senator Win na hindi foolproof na matatanggal o ma-erase lahat yung allocable? Ang understanding ko, dahil nga kinorek na natin, naging transparent tayo. Parang nireset natin yung National Expenditure Program, pati yung House General Appropriations Bill, nireset natin para mabura na nga itong mga controversial na mga singit, yung mga allocables. Bakit ka ako ganun? Sabi niya, hindi, yan, parang may assurance siya na talagang nakareset. Ang isang malaking reforma dito na baka pagmulan ng konting diskusyon sa bicameral conference, yung sagip. Hindi ba ito tinake up ko sa interpellation ko, no? Meron na silang convergence, yung CSSP. Pagkatapos may sagip pa na nagka-doble-doble. Parang iniba lang yung nomenclature, pero pareho naman yung description ng mga proyekto nandoon. Tinanggal yon. At ang masama, yung sagip, nandoon pa sa unprogrammed appropriations. Doon pa nakasingit, doon pa nakatago. So tinanggal na yon. Ang naiwan na lang talaga sa unprogrammed, yung sa foreign assisted projects, tapos yung talagang legitimate na dapat lang nandoon na hindi na maiwasan tulad ng yung AFP Modernization Program, tapos yung counterpart na pondo ng bansa natin para sa mga foreign assisted projects. So yun ang isang malaking reforma na yon. Kaya nga nakapagbitaw din ako ng statement na hindi naman talagang completely illegal o unconstitutional yung unprogrammed appropriations. Kailangan din yun kasi pang-augment yun Pero dun sa House version, meron pa rin nung sagip na multi-billion. Oo. Tinanggal na yan namin sa Kaya sinasabi ko, baka ito yung medyo isang issue na medyo magkatagalan sila ng pag-resolve. Pero nasa matwid yung Senado dyan. At saka may usapan na kami dyan, natitikasan namin na walang mga soft, walang mga hard na hindi dapat nasa unprogram, pero nasa unprogram pa rin sa House version. Tulad nga yung sagip. Pero dun po sa kanilang mga preliminaries, napag-usapan na ho nila, paano yun i-address? Ang isang mahalagang na pag-usapan nila, yung talagang ililimit lang nila yung diskusyon doon sa mga version, sa mga provisions sa House at saka sa Senate. Napalaking malaking leap na yon para sa reforma ng ating budget o sa BICAM mismo. Dahil hindi tulad ng dati na napakagulo kasi wala naman diyan sa House version, wala sa Senate version. Sisingitan mo ng galing kung kani-kanino, talaga magulo yon at saka komplikado. Yun ang isang sa tingin ko napakalaking reforma kasi may pagkakasundo na sila ni Representative Swansing na walang papasok na alien provision. So, we are expecting, sir, na ito maipapasang 2026 budget ay tumutugon na doon sa pagresolba sa mga natuklasan na malawakang katiwalian sa mga government projects.
Totoo yun. At isa pang gagawin namin sa Senate, hindi na yung, alimbawa, na kumpleto na, no? Meron ng bicameral conference committee report. Opo. Hindi yun ang aming iraratify. Ang iraratify namin mismo, yung final version, which is the enrolled bill. Naka-incorporate na doon yung bicameral conference committee report. Kasi dati, summary lang yun eh. Oh, so wala nang mababago doon. Yun na yun. Wala. Libro na bale ang aming iraratify. Ito na yung enrolled bill. Virtually, yun ang enrolled bill na papunta sa Malacanang. At ito Yun ang isang novel idea na inintroduce ni Senate President Soto at saka ni Senator Gatchalian. Na sumang-ayon kami lahat. Kaya kinailangan, sir, na mag-extend ng session. Maliit ng konti ang Christmas break dahil kailangan pa ng panahon para sa printing? Correct. Kasi ang magpiprint yan, House eh. Siyempre, kailangan na makita rin namin yon through our LBRMO na faithful reproduction o faithful na talagang version noong napag-usapan na pagkasunduan sa bicameral conference. Kasi natatandaan mo rin nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi ba? Nung speaker si GMA. Nag-ratify na kami, nag-ratify yung House. Pagkatapos nung nag-enroll bill, merong naligaw na 75 billion, no? Binago pa. Yun ang napaka-illegal. Criminal talaga. Isipin mo, nag-ratify kami, nag-ratify yung House. Pagkatapos, enroll bill. Yun ang sneaky na talaga namang may deception. Mabuti na lang, nakita namin yon at kinwalify ni Senate President Soto noon. Nagtulong-tulong kami, Senator Drilon, Senator Ligarda, ako, Senator Gringo. Pinag-usapan namin yon. So, kung hindi naman pipirmahan ni Senate President John, magiging kontrabido man yung Senado. So, ang tinawag niya kagad yun sa Malacanang at sinabi na niya na ang pipirmahan ko lang dito yung naratify namin. Hindi pwede itong enrolled bill. So, yun. Kaya yun ang pinakamalaki at the time, ano? Nabito yun, sir, di ba? Binito ba yun? Nabito. 95 billion nga inabot yung nabito. Anyway, so yan, we're hoping nga na wag maging reenacted dahil highly questionable nga di po ba itong 2025 budget. Sir, maiba naman ako, dun ho sa ginawang LEDAC meeting, nagbigay ng instruction ng Pangulo na bigyang priority ng Kongreso ito hong anti-dynasty bill. Ito po ba indication na seryoso yung Pangulo na magkaroon ng batas kontra dynasty? Sabi ng iba parang baka propaganda, optics lang, bakit daw hindi certify as urgent kung talagang seryoso dito ang Pangulo? Propaganda man o hindi, determined kami sa Senate na ipasa. Ako mismo, isa sa mga priority bills ko yan eh. Yung anti-political dynasty. Tapos marami rin nag-author dyan sa Senado. Sa House, ganun din. So, basta't itutuloy namin yung aming, kasi sa LEDA ka na pag-usapan, ipaprioritize. So, we'll take the cue from there, not only because Malacanang said so, pero dahil kami mismo, no, nag-file kami yung first 10 o first 20 namin, kasama na yan eh. Kaya yan naman, nasa Constitution yan eh. Ang kailangan lang, enabling law eh. So, yun nga dahil nasa Constitution. Pero, this time, sir, kasi ang tagal nang may nagsusulong yan, hindi ito umuusad sa mga nakalipas na Congress. Ngayong may ganyang direktiba ang Presidente, sa tingin nyo may chance na ito na maipasa? Hindi lang yun. We're all on the spot here kasi parang ang pinagpugadan ng mga anomalous projects, itong political dynasty rin. Di ba? Parang magkakamag-anak sila eh. Yung anomalous projects dahil sa political dynasty. Dinugtong na yan ng mga netizens eh. Na nakita nilang isang culprit dyan sa mga anomalous na flood control projects dahil sa political dynasty kasi palit-palit sila. So, ipapriority, pagbalik namin sa Enero, tuloy-tuloy na yan hanggang sa maipasa on third reading. So, kanya-kanyang version lang. Yun lang kailangang ayusin, yung mga version. At ang House din po, ang sabi dun sa House, sila ay determinado na i-consolidate yung 14 proposed anti-political dynasty bills into a single version that is both constitutionally sound and beneficial to the country. So it means ganun din po sa Kamara. So mukhang this time may pagkakataon na magkaroon tayo ng batas kontra dynasty. Oo nga, kasi nasa spotlight na nga kami para pareho eh. Palagay ko, maski yung matatamaan, doon sa kanilang dinastiya, sa kanilang mga distrito, sa mga lugar nila. Palagi ko, wala na rin sila masyadong magagawa para kontrahin
yung anti-political dynasty na measures. Sir, dun sa inyong version, kapag yun ay naipasa, wala na tayong mararanasan na sa Kamara, may mga magkakapatid, mag-asawa at sa Senado, magkakapatid, mag-ina, na po yun. Yung version ko, second degree of consanguinity at saka affinity. Meaning, hanggang sa magkapatid, hindi po pwede. Tapos, ang definition nun sa akin, hindi walang political dynasty kung yung isa senador, pagkatapos yung anak niya, nasa local. Kasi magkaiba naman yun eh. Pero kung within the same city, the same municipality, the same province, Hindi pwede. at magkapatid sila o mag-ama sila o mag-ina sila o basta hanggang second degree o hanggang basta yung definition yun ang pero of course yun ang version ko, hindi ko alam kung anong version ng iba at kung ano yung mananaig na version. Pero yun nga, in case na magkaroon na tayo ng batas kontra dynasty, malaking factor po ito para maibsan ang problema sa korupsyon sa bansa. Sa tingin ko malaki. Malaking bagay para maibsan o mabawasan, tama, yung mga katiwalian. So, may usapan na po ang Senate leadership, sir, na kahit na mayroon dong mga magkakapatid, ilang magkakapatid, supportive sila dito sa directive nito ng Presidente at sa plano ng Senate leadership na bigyang priority ito sa pagpasok ng 2026? Tama yun, kasi sila rin na nagtulak nung nagledak eh. Of course, di ba, nandun sina Senate President, Majority Leader, sila naman nagre-represent ng buong Senado at ito'y kanilang itinulak para mapabilang doon sa mga priority measures. Pero hindi ito retroactive, sir. Kung sakaling maipasa, hintayin pang makatapos yung termino ng mga magkakamag-anak na nakaupo sa the same position. Hindi. Kasi ang batas talaga laging prospective ang application. Hindi, unless pabor to sa akusado. Halimbawa, yung nangyari kay Senator Robin Padilla, di ba, nagpasa ng batas doon si dating Senador Ramon Revilla. Nabawasan yung sentensya. Opo. Na-apply kay Senator Robin yon, kaya maaga siya nakalabas doon sa illegal possession of firearms. Kasi nga, nag-retroact yun because favorable sa akusado. Pero ito, I don't think matwid ito na nasa matwid na i-retroact kasi nakaupo na sila. Ano mangyayari doon sa mandato na binigay sa kanila ng mga constituents sila, mga botante. So prospective ang application yan. And then, the mere fact na ang Presidente nagsalita ng ganito, kahit na sila'y pamilya rin ng mga politiko, ibig sabihin, seryoso na talaga si Pangulong Bongbong Marcos dito. Pag naipadala sa kanya yung enrolled bill, alam naman, ibito niya yan. Ay siya yung Napaka-kontrabida naman niya o napaka-plastic naman niya kung ibibito niya. Siya mismo nagsabi na itulak yung anti-political dynasty measure. Pagkatapos na enrolled bill, napadala sa kanya, ibibito. I don't think gagawin niya yun. And then, 48 po yung kanya yatang na-identify na gustong gawing priority. Pero sa tingin nyo, ang dapat nyong unahin itong anti-dynasty bill. Pati huy pala yung tungkol sa mga party list. Gusto niya magkaroon ng reforms po yata sa sistema, sa party list system? Tama yon. At may bill dyan si Senate President Soto. Ibabalik to sa original, yung 8 marginalized na sectors. Kasi kung ano na pumasok na party list, karamihan pa mga kontraktor. Kaya nga po, mga walang marginalized bilyonaryo. sector na, mga bilyonaryo hindi marginalized nasira na yung intent do sa ating saligang batas. At ito, lalo pa napasama do sa ruling na pinalabas ng Korte Suprema, courtesy of retired Senior Associate Justice Carapio. Kasi pinuno niya yung 20% na sinasabi. Ngayon, ibabalik yan dapat do sa 2%. Kasi pag sinabing mo 20% ng buong membership ng House, lalaki talaga yung kasi lumalaki lagi yung base ng House Kasi may mga redistricting, may mga nadadagdag na distrito. Natural, yung 20% doon, lalaki rin yung bilang. So medyo naging indiscriminate o naging naabuso na yung party list system sa atin. At para ma-address yun, kinakailangan mag-legislate ng batas. Tama yun. Kailangan, may batas na actually dyan, kaya lang naiba-iba na yung interpretation So dapat ibalik doon sa talagang yung original na 8 marginalized. Tulad ng mga, di ba, yung Fisher Folk, tapos yung PWD, yung mga ganyan lang. Hindi pwedeng haluan mo ng
wag na tayo mag-mention. Pero alam naman natin kung ano yung mga kunwa-kunwaring marginalized na hindi naman marginalized kundi bilyonaryo eh. Eh, di ba po meron ng tumakbo na ano to, parang party list representative ng mga kontratista? Hab ko ha, marginalized sector ba yung mga contractor? May mga, anyway. Tama. Kaya nga, at sana makorek na. At sana pagbalik, bago mag-recess, bago pupasok sa 21st Congress, mayayos na yung mga batas na yan, yung priority measures. Mhm. And sir, anong update? Yung bang panukalang batas to create independent independent commission, People's Commission, Commission. Ito po ba'y kayang maipasa bago mag-Christmas break ang Senado? Oo, itutuloy din yan kasi nakapag-hearing na yan eh. Mhm. At saka may urgency na dapat ipasa yan eh. Nagulat nga kami doon sa pronouncement ng Malacanang na sinasabi na parang redundant na yung ICI, hindi na kailangan ng IPC. Mhm. Parang taliwas yan sa mga naunang pahayag eh. Mhm. So, kinorek naman nila na sinabi nila na dapat lang talagang magkaroon ng Independent People's Commission. Mhm. Sila rin na nagtulak, kaya we follow the lead Mhm. ng Malacanang, tapos sila yung aatras. Hindi na rin kami makaka-atras siguro. Mhm. At sa tingin nyo, kailangan talaga considering yung lawak ng issue ng corruption, kahit na nandiyan na yung ombudsman, ang DOJ, ang COA, kailangan pa rin po itong IPC. Yes, wala namang conflict eh. Kasi parang ano to eh, parang fact-finding, nangangalap ng mga information, nangangalap ng mga ebidensya. So, i-refer nila ito sa ombudsman o kaya sa DOJ. Wala akong nakikitang conflict eh. Kasi wala namang prosecutorial powers itong Independent People's Commission. Kaya lang, kulang talaga sila sa authority, kulang sa powers. Kasi wala sila, meron silang subpoena powers, wala naman silang contempt powers. Tapos wala silang immunity. Kawawa naman sila kapag natapos na to, katakot-takot na harassment charges ang aabutin nila. So ito yung nakapaloob do sa mga bills tungkol sa Independent People's Commission. So tungkol naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa, wala na ho kayong communication sa kanya kasi yung DILG sabi, nag-start na silang i-monitor ang galaw ni Senator Bato dahil malapit na nga daw mag-issue ng warrant of arrest ang ICC laban sa kanya. Alam mo yung warrant of arrest ng ICC na yan, nung isang taon pa natin naririnig eh. Hanggang wala naman tayo nakikita ng warrant of arrest. Ano? Pero ang huling ugnayan nga namin yung noong bago mag-hearing yung Blue Ribbon na nag-express siya ng concern na dahil sabi ko, iimbitahin namin si ex-congressman Saldico para sa Zoom. Sabi niya, sir, parang mali yata dahil hindi natin siya ma-hold accountable. Kung sakali magsinungaling siya, baka gamitin lang propaganda. So sabi ko, sige, hindi natin ituloy yung Zoom. Ayun pala, talaga may plano kung natuloy yung Zoom, isipin mo, nandun siya sa Blue Ribbon, hindi naman siya under oath. Kasi nga, Zoom lang na, ang isang requirement dyan, kung gusto niya mag-appear ng via Zoom, pumasok siya sa embahada, kung saan bansa siya naroon, o kaya sa konsulada, at doon siya mag-testify para ma-authenticate yung kanyang sinumpaan. Kasi ganyan eh. Yung affidavit naman ng nasa abroad na Pilipino o maski sino, hanggang hindi na-authenticate ng embahada natin, hindi yun magiging admissible eh sa korte. Pero sir, lumiliit na ba ang mundo niya dahil deklarado na siyang fugitive, kinansela na yung kanyang pasaporte unless marami siyang pasaporteng hawak. So, tingin nyo, lumiliit ang mundo niya at eventually ma-aresto na rin po siya. Yes, ang isa pang hindi na-explore ng national government natin, tayo, signatory tayo sa among 191 other countries in the whole world. Meron niyang United Nations parang anti-corruption na parang agreement among the different countries. Imagine 192 countries. Kung maitatap natin yon, yung Philippine government will tap the resources of the 191 other countries. You can just imagine kung gaano kalawak yung maaabot para malocate at mahuli si Congressman Saldico. So, yan ang hindi nila masyadong siguro napapansin at umaasa lang sila sa Interpol. Pero kung pati yon ating I just hope na mapag-aralan ng ombudsman ito ng DOJ, ng Department of Foreign Affairs, na kung saan
humingi tayo ng tulong do sa mga member countries. Aha. That's United Nations Anti-Corruption something, Mhm. na signatory rin tayo doon. So kapag ginamit natin yun, mas mapapabilis so siguro ang paghahanap kay Saldico dahil 192 countries po ang member nito? Oh, correct. Yun naman sa European Union, kasi kung nasa Portugal siya, Mhm. maski halimbawa walang extradition treaty ang Pilipinas at saka yung Portugal, I think meron ding agreement among the European Union members na countries na pwede silang dumulog sa isa't isa para kung nasa isang bansa yung fugitive na tinatawag at wala extradition, pwede lang gamitin naman yung sarili nilang agreement among themselves para i-turn over sa isang bansa na may extradition treaty ang Pilipinas. Mhm. At para mapadali. Anyway, kung kasilado naman yung passport, so ang labas niya doon para siyang stateless person. Mhm. So pag nahuli rin siya, kung stateless person siya, pwede siya i-deport. Pero sir, kung sakaling maiuwi na siya dito sa bansa, mapaharap sa korte, sa tingin nyo magiging susi siya para talagang makita natin yung kabuang larawan nitong malawakang corruption na nangyari, kung sino talaga lahat ng involved dito? Kung aamin siya, kung hindi siya masasalita, sabihin niya, mag-invoke lang siya ng right against self-incrimination or magdi-deny siya. Dahil siyempre, proteksyonan niya yung sarili niya. Mhm. Baka wala tayong masyadong makuha. Pero, alam mo, sa pag-cross-examination, maraming pwede makuha information sa kanya. Katunayan, di ba, nag-read yung NBI at nagtataka nga ako kasi yung minsan nagkita kami ni OIC, NBI Director Magno, kasi naging tao ko rin yan sa PAOK TF noon. Opo. Sabi ko, bakit nung nag-serve kayo ng warrant of arrest kay Saldico, ba't hindi nyo sinabayan ng search warrant? Ang nangyari kasi, noong nag-serve lang sila ng arrest warrant, nakakita sila ng vault, hindi nila mabuksan kasi plain view lang yung pwede i-apply. Nakakita sila ng maleta, hindi nila mabuksan. Pero kung meron silang search warrant at that time, Aha. sana nabuksan nila yung vault maski forced open at saka yung mga maleta. Pero ngayon, di ba meron nilang raid na sinagawa, Opo. nakakuha sila ng mga dokumento at may cash pa yata nakuha. Yun, vital yung mga dokumento na yun kasi mga pieces of evidence yun. Kung sino man yung ma-incriminate doon, lalawak yung mako-cover ng investigation o ng preliminary investigation ng ombudsman. Pero sir, gagamitin pa ba yun ng Blue Ribbon? Ipapasabi na dosustekom nyo para ma-present sa Blue Ribbon Committee hearing o hindi na? Hindi na kasi diretso na sa ombudsman yun. After all, whatever pieces of evidence mag-gather namin. Pero pwede rin kasi doon sa isang aspeto ng aming mandato, yung in aid of legislation, pwede namin pasupina yung dosis tecum sa NBI, yung nakuha nila mga dokumento para makumpleto rin yung aming records. But not necessarily doon sa isang aspeto pa, the other aspect na investigations. Kasi ang end state din ang pupuntahan din noon, mag-file ng kaso sa ombudsman o kaya sa DOJ. Pero pwede namin magamit yung mga dokumento na yon do sa in aid of legislation na aspect. So sir, kailan yung susunod na hearing? Yung bang susunod yung hearing about flood control anomalies, last na po yun? Pwedeng last na yon, pwedeng kung meron pang bagong mga developments, pwede pang hindi i-wrap up doon sa isang hearing na susunod. Ang problema lang doon, kasi pag nasa Sandigan Bayan na, limitado na rin yung makukuha naming information kasi nga, bound na ng subjudice rule. Hindi na namin mapipilit na yung mga ebidensya na ipresenta na ng ombudsman sa Sandigan Bayan o kung halimbawa DOJ sa mga korte sa kaso ng malversation, hindi namin mapipilit niyo kasi may subjudice. Pero kung may mga bagong developments, tulad yan, tama yung mabuti nabanggit mo yung mga nakuha ng NBI. Pwede naming isupina doon sa STECOM para makumpleto lamang yung aming committee report patungkol doon sa inquiry in aid of legislation. Pero yung next hearing na possible last na, next year na po, sa 2026 na. Oo, sa pagbalik na sa Enero yon. Oo. And then last na lang sir, Monday, December 15, naalala ko sinabi ni Ombudsman na Boying Rimulya na meron nang maaaresto na mga big fish. Ang ina-expect ng iba, may lawmakers, baka daw may senador na. Ano pong info nyo, sir? Meron bang maaaresto nga ng mga lawmakers, kabilang na daw po senador o dating senador?
ang tangang pinanghawakan natin yung statement ni Ombudsman na Boying Remulla. Ah. Beyond that, wala tayong alam, di ba? Kasi kung tapos na yung kanilang preliminary investigation, may resolution na, magpapile sila ng information. At kung susundan natin yung kanyang self-imposed deadline o yung timeline niya, by Monday, December 15, may papile silang kaso sa Ombudsman sa Sandigan Bayan para yun, ma-issue na ng warrant of arrest. Pero kung sa Monday po ifa-file, within the day, pwede ho bang mag-issue ng warrant of arrest? Hindi po ba iniraraffle pa yon sa Sandigan Bayan? Kung saan Hindi lang yon, meron pa yung tinatawag na judicial determination of probable cause. Na kung saan pag-aaralan ng division ng Sandigan Bayan, kung totoo bang merong probable cause. Kasi nung araw, nung bago yung ruling na yan, pag-file ng prosecutor, automatic yon, mag-i-issue na warrant. Pero nagkaroon ng second layer kasi Parang isa pang level na kung saan hindi porket sinabi ng ombudsman na may probable cause o ng DOJ, automatic may probable cause. Kailangan i-determine pa rin ng husgado yung tinatawag na judicial determination of probable cause. So malabo, sir, no, na meron on Monday na warrant of arrest. Give or take mga 48 hours hanggang 72 hours or within 24 hours pwede rin. Kailan pag-aralan muna ng mga justice sa Sandigan Bayan kung totoo ba yung ipinal na kaso ng ombudsman may probable cause. So sir, anong atmosphere ngayon sa Senate? Kasi sabi ng iba, yung ilan daw na i-involve, parang nawawala na ng ganang magtrabaho, yung enthusiasm nila. May ganun po bang feeling? Dahil meron ng ilang senador ang nai-involve dito nga sa kontrobersya. Walang ganon. Ando pa rin yung yung enthusiasm at saka yung desire na magtrabaho at magpasa ng mga panukalang batas. So hindi demoralize yung ilan? Walang demoralization, sir? Well, malungkot kasi may mga kasama kaming na-involve at baka nga ma-issue ng warrant. Siyempre malungkot para sa amin yun. After all, mga colleagues namin yun Pero wala rin tayong magagawa kasi kung may sapat na ebidensya para papanagutin sila, sino ba naman kami para humarang, hindi ba? Correct. Oo. At kayo naman, tuloy lang yung trabaho. Kumbaga, life must go on kahit na may mabawas ho at kung may makulong among your peers dyan sa Senate. Parang bitter pill to swallow kasi kung di naman tayo mag-undergo ng ganyan, tutuloy-tuloy na lang ba tayo sa mga ganitong kalokohan na pagwawaldas ng pera ng bayan? Nabanggit ko nga nung hearing namin sa Blue Ribbon tungkol sa LOA, di ba? Dalawang tama sa leg ng Pilipino Tinamaan sa leg doon sa expenditure side, tinamaan pa sa leg doon sa revenue side. Oo nga. Grabe sir, nakakalungkot. Pati doon sa talaga kumbaga sa bugbog sarado yung Pilipino Yung binayad mong buwes, ninakaw na. Oo, tapos yung babayaran mong buwes, titirahin ka pa. So, too much. So, talagang may hangganan, sir. Talagang it's about time na matigil ang lahat ng ito. Dapat talaga may hangganan kasi merong mga tao talagang they really don't know when to stop. Yun ang problema Walang kabusugan. Hindi alam kung kailan titigil Naku, buti na lang sir, sabi nga nila Senator Franklin De Leon, buti andya't nagbalik sina Senator Ping Lacson, Senator Tito Soto, dito sa panahon nito na nasasadlak tayo sa napakalawak na issue ng corruption. So, namimiss nga namin si Senator Frank Alam mo, cool. Hindi sa pag-ano, binanggit na rin namin sa kanya yan Minsan pag nangungumusta siya, tungkol nga sa nangyayari, sinasabi ko sa kanya, alam mo, namimiss ka namin dun. Sana sumabay ka sa aming tumakbo Oo nga. Kaya nga sir, favorite ko rin interviewin dito yun Kasi ang sarap kakwentuhan, marami kang matututunan, yung wisdom ng isang tao na marami nang naging karanasan sa politika. Naku sir, alam ko meron kayong family gathering, so maraming salamat po sa oras ninyo. Salamat, Mare. Sir, Thank you. Maraming pong salamat. Yan po si Senator Panfilo Lacson.